Si Leila ay isang huwarang asawa't ina. Isang araw ay halos madurog ang puso niya nang madiskubre na may malalang sakit ang anak niya at ang asawang si Fräulein ang gumastos para maisalba ang buhay nito. Matagal silang nasa hospital mag-ina para sa gamutan ng anak. Nang minsang umuwi ng bahay, naabutan niya roon ang babae ng asawa. Gusto niyang makipaghiwalay ng sandaling iyon, pero pinapili siya ni Fräulein. Kung gagawin niya iyon, ititigil nito ang pagpapagamot sa anak nila. Kaya para sa anak, tiniis niya ang lahat. Hanggang sa tuluyang gumaling ang anak niya. Hindi na sila umuwi ng bahay nang alukin ng may edad na babae na naging kaibigan niya at nakilala sa hospital. Sumama silang mag-ina rito para iwan ang asawang kasama ang ibang babae. Lumipas ang taon, nagbalik si Leila sa bahay ng asawa para maghigante, para akitin ito at asarin ng naging babae. Anak! Masayang kumubay si Leila kay Althea na kalalabas lang ng eskwelahan. Mommy! Niyakap siya nito na agad naman niyang binuhat. Kamusta ang school? Nakakuha po ako ng 3 stars, Mommy. Tiningnan niya ang braso nitong mayroong ang marka. Mas lumawak ang ngiti niya sa labi nang salubungin ang mga mata ng 8 taong batang babae. Ang galing naman ng anak ko. Hinalikan niya ito sa pisngi. At dahil very good ka, kakain tayo ng ice cream sa bahay. Yes! Tuwang-tuwang sambit ni Althea. Uwi na tayo? Tanong niya nang ibaba ang bata. Opo! Magkahawak kami sila na naglakad at huminto sa tabi ng kalsada. Hihintayin na naman po ba natin si Manong Ferdy, Mami? Pagtukoy ni Althea sa kanilang driver. Ibinaba ni Leila ang tingin. Naroon ang inosenteng mukha ng bata. Bakit po hindi ako sinusundo ni Daddy? Napakurap siya sa naging tanong ng anak. Simula po nung nag-aral ako, hindi po ako sinusundo ni Daddy. Bakit yung ibang mga classmate ko sinusundo ng daddy nila? Naroon ang atensyon nito sa mga batang kaeskwela na sundo-sundo ng mga ama. Pilit siyang ngumiti, bumaba at humarap sa anak niya. Busy lang ang daddy mo sa kumpanya, anak. Bakit po si Abby? Kahit na may-ari ang daddy niya ng isang restaurant, lagi pa rin siyang sinusundo. Pagkatapos, tuwing weekend naman, pumupunta sila sa mall para magbanding. Althea, magkaiba naman ang daddy niyo at ang daddy ng kaklase mo. Ano pong pagkakaiba nila? Napahinga siya ng malalim at lihim ding napatanong sa sarili. Ano nga bang pinagkaiba ng mga ito bilang isang ama? At alam niya ang sagot. Ayaw niya lang masaktan ang loob ng kaisa-isang anak. Ayun na si Manong Ferdy. Pag-iiba niya nang mabilis na tumindig. Binuksan niya ang humintong sasakyan. Halika na, anak. Iginiya niya ang batang walang gana at nanatiling nakasimangot. Diretso si Leila kasama ang anak sa magarang bahay ng mga Fernando. May ilang taon na silang nagsasama ni Fräulein at nauna silang biyayaan ng anak bago nagpakasal. Si Fräulein na isang anak ng mga kilalang negosyante sa bansa. Oo, halos lahat ng yaman ay nasa harap nilang mag-ina. Pero pakiramdam niya parang may kulang sa kanilang buhay. Umakyat na tayo sa taas para mabihisan na kita. Sabi niya sa anak na tahimik na tumalima. Ramdam niya ang lungkot at pangungulila nito. Simula ng ipanganak, hindi man lang ito naalagaan ng asawang laging abala sa trabaho. Fräulein, alangan ang ngiti ni Leila nang salubungin sa entrada ng bahay ang asawang bumaba ng kotse nang magdilim. Seryoso nitong inabot sa kanyang laptop bag at susi na ibinato na agad naman niyang nasambot. Sinundan niya itong pumasok sa loob ng bahay. Nagugutom na ako. Nakahanda na ba ang dinner? Oo, sandali lang. Nagmamadali niyang ibinaba ang bag sa sofa. Mabilis na naglakad palapit sa dining table. Iinitin ko lang itong ulam. Anya nang ipasok sa microwave ang pagkain. Nang mailagay iyon sa loob, pumihit siya sa asawang nakaupo na at ang atensyon ay nasa hawak na cellphone. Muling alangang ngumiti si Leila. Fräulein, may 3 stars nga palang nakuha si Althea. Kausap ko rin si Teacher Judy kanina sa cellphone. Ang sabi niya, may award ang anak natin sa school.
Napahinto siya sa pagsasalita nang itaas nito ang kamay. Yes, Mr. Romero. Tuloy ang meeting natin. Pinanood niya si Fräulein na nakatapat ang cellphone sa tenga. Nang sulyapan siya ng asawa, sumenyas itong maghain na. Napipilitan siyang sundin ito. Nang ibaba ang cellphone, casual itong nagsimulang kumain, ni hindi man lang siya pinagkaabalahang tignan o alukin. Heto, kinuha ni Leila ang baso ng juice bago inabot dito. Yung tungkol nga pala sa anak natin, may award siya sa school at next week na ang awarding. Ikaw na lang ang umattend. Kailangan ako sa kumpanya. Hindi ka ba pwedeng mag-absent? Hindi. Pero mahalagang araw yun para sa anak mo. Nagtatanong na nga siya sa akin kung kailan mo raw siya pwedeng sunduin. Napaigtad siya nang pabagsak nitong ibinaba ang baso. Pagkatapos, seryosong itinaas ang muka. Tingin mo may oras pa ako sa mga ganyan lang na bagay? Napakunot noo si Leila. Kulang na kulang ang sarili ko sa kumpanya. Hindi lang ordinaryong araw ang recognition ceremony ni Althea. Malaking bagay yun para sa bata. Ano ba yung isang araw na mawala ka sa kumpanya? Galit na tumayo si Fräulein. Ano bang alam mo tungkol sa trabaho sa kumpanya, Leila? Habang nandito ka lang sa bahay maghapon. Natahimik naman siya sa malakas na boses ng asawa. Magkakapera ba ako sa lintik na awarding na yan? Mas lalo siyang napakunot noo. At saka yun na nga lang ang gagawin mo, ipapasa mo pa sa akin. Teka nga, Fräulein, hinarang ito ng bisit na si Leila sa tangkang pag-alis. Akala mo ba? Trabaho rin ang pagiging isang magulang. Inis lang na pumamayawang ang asawa. Hindi trabaho ang pagiging magulang. Responsibilidad ang tawag doon, Fräulein. Kailan ka ba magiging responsible sa anak mo? Bakit, Leila? Hindi pa ba responsibilidad ang pagtatrabaho ko maghapon para mapakain at makapasok siya sa magandang school? Natawa siya sa naging rason ng asawa. Hindi ka matatawag na responsabling ama dahil lang doon, Fräulein. At kahit na magpakamatay ka pa sa pagtatrabaho, hindi magiging sapat yun sa pagkukulang mo sa anak mo. Sadyang binangga siya nito sa balikat. O sige na, ikaw nang mabuting magulang. Ako na tong masama. Sandali, saan ka pupunta? Habol ni Leila nang maglakad palabas ang asawa. Fräulein, wala akong panahong makinig sa sermon mo. Pagod na ako sa trabaho, bubungangaan mo na naman ako. Sumakay ito sa kotse kahit na patuloy ang kanyang pagtawag. Tinanaw na lang ni Leila ang sasakyan nitong mabilis na lumabas ng garahe. Napailing na lang siya. Hindi niya inaasahang magiging irresponsable itong ama kalaunan. Sa bagay, simula noong mabuntis siya at ikasal sila, parang nawala na ito ng gana sa kanya, sa kanilang mag-ina. Pinili na lang ni Leila na pumasok sa kwarto ng anak. Naabutan niya na mahimbing nang natutulog ang kanyang anghel. Maingat siyang tumabi rito habang may luha. Alam niyang malaki ang pagkukulang ng ama nito at hindi niya alam kung paano iyon pupunan. Kung pwede lang din siyang maging ama't ina ng sabay dito para hindi na ito umasa sa amang laging walang oras sa kanila. Kinaumagahan, maagang hinatid ni Leila si Althea sa eskwelahan. Lulan siya ng taxi pabalik na sana sa bahay nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Teacher Judy? May pagtataka siya dahil hindi pa man siya nakakalayo sa school ng anak niya. Mrs. Fernando, masama po kasi ang pakiramdam ni Althea kaya tinawagan ko kayo. May sakit po ba siya? Tanong pa ng guro. Kanina ho, tinanong ko siyang sabi niya naman ay okay naman siyang pumasok. Nang magising kanina ang anak ay masama ng pakiramdam. Ilang beses niya itong tinanong. Siguro dahil sa may exam ay pinilit nitong makapasok. Magaan na tinapik ni Leila ang driver nang ibaba ang hawak na cellphone. Manong Ferdy, balik ho tayo sa school. Sige po, ma'am. Nang makabalik sa eskwelahan, agad siyang nagdiretso sa classroom ni Althea. Sinalubong agad siya ng class advisor nito. Mrs. Fernando, gusto raw po ni Althea na tapusin ang exam. Sabay nilang tinanaw ang anak na determinadong sumasagot sa test paper. Kahit na may pag-aalala, maliit siyang napangiti. Mrs. Fernando, ang swerte niyo po sa anak niyo. Masipag siya at matalino. Salamat po, Teacher Juday. Sabay silang napalingon muli nang marinig ang kalampag. Teacher, si Althea po. Sigaw ng mga estudyante. Anak! Nagmamadaling pumasok ang nag-aalalang si Leila sa loob nang makitang bumagsak ang anak niya.
Kasunod niya ang class advisor nito. Althea anak, nanginginig siyang lumapit dito. Dalhin natin siya sa klinik. Ani ng teacher. Anak, halika. Mabilis niyang sinampas sa likod ang anak at buong lakas na tumayo. Patakbo siyang nagtungo sa klinik sa loob ng eskwelahan. Agad niyang hiniga ang bata sa kama. Naroon ang nurse na otomatikong inasikaso ito. Ano pong nangyari sa anak ko? Nagtungo ito sa mesa na sinundan naman ni Leila. Tatawag lang po ako sa hospital. Sobrang taas po ng lagnat ng anak niyo. Althea, nag-aalala siyang bumalik sa kama. Nang haplusin ang noo nito, halos mapaso na siya. Makalipas ang ilang minuto, ay hawak ni Leila ang kamay nang wala pa ring malay na anak. Kasalukuyan silang lula ng ambulansya kasama ang nurse. Kinuha niya ang cellphone bago itinapat sa tenga. Sagutin mo, Fräulein. May luha niyang usal. Gigil niya iyong ibinaba nang walang sumagot sa kabilang linya. Wala ka talagang kwenta. Galit niyang nasabi hanggang sa manginig ang buong katawan ni Althea. Anak? Althea? Iyak niya habang abot-abot ang kaba. Kitang-kita niya kung paano tumirik ang mga mata ng kaawa-awang anak. Bilisan niyo, ang anak ko! Mabilis silang nakarating sa hospital. Patakbong itinulak sakay ng stretcher ang anak niya na wala pa ring malay. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Hinarang si Leila ng nurse nang makarating sa ER. Iyong anak ko. Kami na po ang bahala sa kanya. Nahawakan niya ang pinto nang iyon ay magsarado. Sa maliit na babasaging bintana niya sinilip ito. Althea, hikbi niya habang mag-isa. May ilang minuto siyang naghintay sa labas ng pinto. Nakailang pinadalang mensahe na rin siya kay Fräulein pero wala itong sagot. Hindi nga yata pinagkakaabalahan ng asawa na basahin ng mga iyon. Napatayo siya nang bumukas ang pinto ng emergency room. Dok, kamusta ho ang anak ko? Maayos na po ang bata. Mabuti naman ho. Doon lang tila lumuwag ang kanyang paghinga. Pero dugtong ng doktor na muling nakapagpabahala sa kanya. Kailangan niyang mag-stay dito for examinations. Ano hong ibig niyong sabihin? Kailangan nating alamin kung anong dahilan ng mataas na lagnat ng anak niyo. She needs to go undergo diagnostic test so we can determine if it's viral infection causing the fever. Dinapuan ng kung anong kaba si Leila habang naririnig ang doktor. Ililipat na siya ngayon sa regular room. Pwede niyo na siyang puntahan. Please excuse me. Naiwan siya sa tapat ng pinto. Takot ang naging hakbang niya nang silipin ang anak sa maliit na bintana. Althea, hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak nang ito ay magmulat. Hirap siya nitong tiningala. Nasaan po tayo, Mami? Hinawi niyang mahabang buhok nito. Nasa hospital tayo, anak. Ano pong sabi ni Doc? May sakit daw po ba ako? Agad siyang umiling. Wala, anak. Wala kang sakit. Bakit po ang sakit ng katawan ko? Agad niyang tiningnan ang katawan nito. Masakit ang katawan mo? Opo, pakiramdam ko po. Pagod ako. Umupo si Leila sa tabi ng anak. Hinaplos ang buhok nito. Baka pagod ka lang sa kakalaro mo. Mommy, hindi naman po ako naglaro. Doon siya natigilan. Tama ang sinabi ni Althea. Walang dahilan para sumakit ang katawan nito. Dahil madalas pag-aaral ang inaatupag at nakakalimutan na ng anak ang maglaro. Matulog ka na muna para makapagpahinga ka. Hinalikan niya ito sa noo hanggang sa narinig niya ang pagbukas ng pinto. Fräulein, agad siyang tumindig. Oh, ayos lang naman pala si Althea. Akala ko naman kung ano na. Nahawakan pa nito sandali ang magkabilang sentido. Ang OA masyado ng mga text messages mo. Anong sabi mo? Hindi niya makapaniwalang ulit nang maglakad palapit sa asawa na para bang nanghihinayang pangpuntahan sila. Ang sabi ko, ang exaggerated ng mga messages mo. Buong-buo naman si Althea. Isang malutong na sampal ang nakapagpahinto kay Fräulein. Gigil pero nagtitimpi si Leila na pinagkatitigan ng asawa. Halos tumirik ang mga mata ng anak mo. Tapos yan lang ang sasabihin mo. Hinawakan ito ang pisngi at walang emosyon na sinalubong ang mga mata niya. Mataas ang lagnat niya. Hinimatay siya sa hospital. Oh, bakit parang kasalanan ko?
Mas lalo siyang naguguluhan sa walang kwentang sagot ni Fräulein. Ikaw ang dapat nasisihin dito. Ikaw ang ina, hindi ba? Hindi mo inaalagaan ng mabuti si Althea. Yun na nga lang ang gagawin mo. Tapos kapag may nangyari, ako ang sisisihin mo. Wala kang alam sa pagiging ina ko. Hindi mo alam na lahat gagawin ko. Huwag lang siyang mapahamak. Pareho silang galit sa isa't isa habang magkaharap. Kung inalagaan mo siya, bakit siya nandito? Bakit siya may sakit? Bakit tumirik ang mata niya sa taas ng lagnat? Natigilan lang sila na may pumasok na nurse. Alangan ang mukha nito habang may hawak na medical chart. Mawalang galang na po, pero rinig po sa labas ang boses ninyo. Isa pa, hindi yan makakabuti sa pasyente ninyo. Magalang nitong paalala, nakadama naman ng hiya para sa ibang tao at sa anak si Leila. Masamang tingin ang itinapon niya kay Fräulein na inis na lumabas. Kinaumagahan, kaharap niya ang doktor sa labas ng opisina nito. Hindi bumaba ang lagnat ni Althea sa magdamag na pagbabantay niya. Mrs. Fernando, ayon po sa resulta ng mga test, may lymphoma po ang anak niyo. Tigagal si Leila. Malinaw niyang narinig yon pero hindi niya mapaniwalaan. Mayroon po siyang Hodgkin lymphoma, isang type of cancer na nakakaapekto sa immune system. Agad na tumulo ang nakabiting luha niya. Gagaling naman ho ang anak ko, di ba? Iyon lang ang naging tanong niya dahil hindi niya maunawaan kung paano nagkaroon ng sakit ang tila malusog na bata. Oo naman, Miss Fernando, as long as magpapakimotherapy siya, maaagapan natin ang paglala ng kondisyon niya. Wala sa sariling naglalakad si Leila sa hallway nang makalabas ng opisina ng doktor. Nang may nakabunggo, napaluhod siya habang tulala. Ayos ka lang ba? Tuluyang sumabog ang kanyang luha nang tingnan ng ginang na nasa harap niya. Bakit ang anak ko pa? Bakit ang anak ko pang dapat na magkasakit? Naitanong niya rito. Niyakap siya nito ng mahigpit habang mahinang tinatapik ang likod niya. Hindi pa katapusan ng mundo. May pag-asang gumaling ang anak mo. Yun ang malinaw niyang narinig dito. Tahimik na nakaupo si Leila sa upuan sa labas ng kwarto ng anak niya. Inabutan siya ng ginang ng bote ng tubig bago naupo sa katabi niyang silya. Salamat ho. Magaan na ba ang pakiramdam mo? Maliit siyang tumango. Hinawakan nito ang kamay niya kaya siya napalingon dito. Hindi ka nag-iisa. Ang anak ko, nasa katabi niyo lang na kwarto at mayroon din siyang lymphoma. Kumisap ang mga mata niya. Ako si Agnes at ang anak ko naman ay si Lizzie. 10 taong gulang lang siya. Menopause baby ko siya. Himala ang tawag ko sa kanya dahil akala ko hindi na ako magkakaanak. Pero dumating si Lizzie hanggang noong 1 linggo. Sinugod ko siya rito sa hospital at doon ko nalaman na may sakit siya. Mapait siyang napangiti. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng kamukha niyang ina na may katulad ng kanyang sitwasyon. Ako naman ho si Leila. Tumango ito at ngumiti. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Isa pa, mas bata ka sa akin. Kaya kayang-kaya mo yan. Doon mas lumawak ang ngiti niya at tumango dito. Mommy? Mabilis na inalalayan ni Leila si Althea na bumangon mula sa kama nang makapasok siya matapos nilang mag-usap ng nakilalang ginang. Anong kailangan mo, anak? Nagugutom ka ba? Mabilis siyang tumabi rito. Tiningala siya ng namumutlang anak. Hindi pa po ba tayo uuwi? Hindi pa pwede, anak. May sakit po ba ako? Hindi agad siya nakasagot. Malala po ba? Mabilis siyang umiling pero hinawakan na magkabila nitong muka. Hindi anak. Hindi malala. Kailangan lang na nandito tayo para gumaling ka. Paano po si Daddy? Hindi natin siya makikita. Pupunta ang daddy mo rito, kaya kailangan magpagaling ka ha? Niyakap niya ito bago pa tuluyang tumulo ang kanyang luha. Nang makatulog ang anak, kinatok niya ang katabing kwarto. O Leila, Ma'am Agnes, ibibilin ko lang ho sana ang anak ko. Uuwi na muna ho ako sa amin. Walang problema, nakasakay ngayon ng wheelchair si Lizzie. Pupunta kami sa kwarto ni Althea para magkakilala sila. Salamat ho. Pero teka, may problema ba? Nagdalawang isip man,
Nanalo pa rin sa kanyang magsabi rito. Yung magaling ko ho kasing asawa, ni hindi man lang madalaw ang anak namin, ni hindi nga ho siya nagtatanong kung kamusta ang bata. Napahinga naman ng malalim si Agnes. Hindi ko ho maintindihan ng asawa ko. Oo, nagtatrabaho siya ng husto para sa amin. Para sa anak niya, pero bakit hindi ko maramdaman na kasama namin siya? Hindi ko maramdaman ang pagkakaroon niya ng kahit konting malasakit, lalo na sa anak namin. Hinawakan ni Agnes ang kamay niya. Ayusin niyo ang pagsasama ninyo. Mahirap yan, lalo sa kalagayan ng anak niyo. Mabilis ang naging pagkilos ni Leila nang makauwi sa bahay. Agad niyang inasikaso ang gamit nilang mag-ina. Nang makababa sa hagdan, nakasalubong niya ang asawa. Hindi pa naman pala sira yung cellphone mo. Anya rito. Huminto ito sa pagtitipas sa cellphone nang mag-angat ng atensyon. Ngumisi siya bago sinulyapan ng hawak nito. Siguradong natanggap mo ang mga message ko sa'yo na puntahan ng anak mo. Kinausap ko na si Dr. Dominguez. Siya ang magiging doktor ni Althea. Siya nang bahala sa lahat. Lumakad si Froilan ng kanyang harangin. Yun lang talaga ang kaya mong ibigay? Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito. Ano pa bang gusto mo? Froilan, wala ka ba talagang pakialam sa anak natin? Hoy Leila, alam mo ba kung gaano kamahal ang doctor's fee ni Mr. Dominguez? At kung magkano ang aabuti ng hospital bill ni Althea kung sakali? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Froilan? Puro ka nalang pera, pera. Ano nga gusto mong gawin ko? Nanlalaki ang mga mata nito nang putulin siya at pagkatitigan. Gusto mo nandoon din ako? Pabayaan ko ang kumpanya? Anong ibabayad natin sa private hospital na yon? May ibabayad ka ba? Inis na itinulak ni Leila si Froilan sa balikat. Bakit ba sa akin mo lagi binubunto ng usapan? Froilan, anak mo ang pinag-uusapan natin. Anak mo may cancer. Magpakaama ka naman. Nagtatrabaho nga ako. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi sapat yun? Naiiyak niyang sigaw. Hindi naman ito nakakibo. Mabilis siyang lumabas, sumakay ng taxi at doon tuluyang napaiyak. Sa ipinapakita ng asawa ay mas lalo siyang nalulunod sa galit. Aminin man niya o hindi, ay nararamdaman niyang walang pakailam si Froilan sa kanilang mag-ina. At iyon ang hindi niya matanggap. Napakabuti ng anak niya para ipagsawalang bahala ng sariling ama. Anak, lakasan mo ang loob mo ha? Kasalukuyang tulak-tulak ni Leila si Althea sakay ng wheelchair palabas ng kwarto ng mag-umaga. Mabilis lang ang chemotherapy mo at nasa labas lang si Mami. Hihintayin kita. Mommy, nagtungo siya sa harapan nito. Ngumiti ng malungkot at bumaba. May cancer po ba talaga ako? Tumango siya. Bago pa man ang chemotherapy session, sinabi niya na sa anak ang kondisyon nito. Huwag kang mag-alala anak. Ang sabi ng doktor, magiging maayos ka. Tama ang mami mo. Sabay silang napalingon. Naroon si Agnes kasama ang anak nitong si Lizzie. Nakangiti ang batang babae sa anak niya habang sakay din ng wheelchair. Kagaya ko, kayang-kaya mo rin yan. Pagpapalakas loob ni Lizzie kay Althea. Naiiyak na hinawakan ni Agnes ang kamay niya. Nang maipasok sa loob ng kwarto si Althea kung saan magkikimo, naghintay naman sila sa labas. Salamat ho, Ma'am Agnes. Walang anuman. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Unang araw noon ni Lizzie sa pagkikimo, wala akong mahawakan na kamay. Hinigpitan niya ang kapit dito. Salamat ho. Naalala niya si Froilan. Dapat ho, ang asawa ko ang kasama ko rito pero wala siya. Hindi ko na nga ho alam kung anong gagawin sa pagsasama namin. Gusto ko siyang intindihin pero kitang-kita ko naman na wala siyang pakialam sa amin. Lalo na ngayon, nahigit namin siyang kailangan. Siguradong mas lalakas ang loob ni Althea kung nandito ang daddy niya. Dugtong pa ni Leila. Sa paglabas ng anak sakay ng wheelchair, agad niya itong sinalubong. Ang tapang naman ng anak ko. Naiiyak niya itong niyakap. Pagod namang sumandal sa kanya ang batang babae na mas ikinadami ng kanyang mga luha. Nandito lang si Mami anak. Nang makabalik sila sa kwarto, ay agad na nakatulog si Althea. Siya ay wala sa sariling pinagmamasdan ito. Unang beses pa lang ng chemotherapy ng bata, pero kitang-kita niya ng hirap nito. Malalagpasan niya ni Althea.
Mana siya sa iyo ng tapang. Naroon si Agnes at hawak ang kanyang balikat. Siguradong mababawasan ho ang lungkot at nararamdaman niya kung nandito ang daddy niya. Sagot niya sa ginang. Maliit na bagay kung pipilitin niya si Froilan na magpunta sa hospital kumpara sa nararamdaman ng anak niya. Kaya kung kailangan niya muling makipag-usap sa asawa, gagawin niya para sa anak niya. Ma'am Agnes, kayo muna hong bahala sa anak ko. Uuwi lang ho ako sa bahay para ayusin ang problema naming mag-asawa. Sabay kaming babalik dito para makita ni Althea ang daddy niya. Desisyon niya habang may ngiti. Magandang ideya yan. Ako nang bahala sa anak mo. Punong-puno ng pag-asa si Leila nang umalis ng hospital. Mag-uusap sila ni Froilan pagkatapos ay dadalhin niya ito sa anak niya. Susubukan niya rin na intindihin ito ng husto alang-alang sa bata. Froilan, sa entrada pa lang ng hagdan, nagtatawag na si Leila. Walang tao sa kusina o sa sala, kaya nagdiretso siya sa pag-akyat ng hagdan. At sa muling paghakbang ay ang pagbukas ng kwarto nilang mag-asawa. Lumabas mula roon ang isang babaeng nakasabog ang buhok at nagbobotones ng suot na polo. Hinagod niya ito ng tingin habang nanlalaki ang mga mata. Sino ka? Hinawi nito ang buhok at doon niya nakita ang mukha ng estranghera. Geneva? Si Geneva ang asawa ng vice president ng kumpanya na pinsan naman ni Froilan. Lumampas ang tingin niya sa napaprenong asawa. Kumurap ang mga mata niya nang makitang kasunod itong lumabas. Walang suot na pantaas si Froilan habang sinasarado ang zipper ng pantalon. Maluha-luha ang mata niya nang pagsalita ng tingin ng dalawa. Anong kabalastugan ang ginagawa niyo? Mariin niyang bigkas habang nakabilog ang parehong kamao. Walang naglakas loob na sumagot sa mga ito. Ano? Umalingaw ang sigaw niya sa itaas ng bahay. Nagmamadaling lumapit si Froilan sa kanya. Magpapaliwanag ako. Naglakad si Geneva at nang akmang lalampasan siya nito, mabilis niyang itinulak ang asawa. Napaatras naman ito. Otomatiko niyang hinila ang buhok ni Geneva. Naroon sila sa tuktok ng mataas na hagdanan. Ano ba? Nasasaktan ako. Masasaktan ka talagang talapindas ka. Nang bitiwan ng buhok, agad niyang pinisilang magkabila nitong pisngi. Ang kapal ng mukha mong tumungtong at magkalat dito mismo sa bahay namin. Si Froilan ang may gusto na nandito kami. Bitiwan mo nga ako. Siniko ni Geneva ang sikmura ni Leila kaya nabitiwan niya ito. Hahakbang na ito nang hilahin naman niya ang bag. Nabitin ito sa mataas na baitang ng hagdan. Nakita niyang matinding takot sa mukha nito, lalo na kapag binitiwan niyang pagkakahawak niya rito dahil sigurado itong mahuhulog. Leila, huwag mo siyang bibitawan. Napatingin siya kay Froilan na dahan-dahang naglalakad at kabado ang anyo. Walang kasing kapalang mukha mo. Buliyaw niya rito. Nagpapakahirap sa pagkikimoterapi ang anak mo para maisalba ang buhay. Tapos ikaw? Hindi niya matapos-tapos ang sasabihin sa sobrang pagkamuhi. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari, sa pakikiapid ng asawa habang may malalang sakit ang anak nila. Akman niyang bibitiwan ng bag nang sumigaw si Froilan. Huwag mong bibitiwan si Geneva, Leila. Sigaw ng asawa. Seryoso niya itong binalikan ng tingin. Bakit hindi mo maibigay ang ganyang pagmamalasakit sa anak mo? Bakit dito sa ahas na to, namamatay ka sa pag-aalala? Sabay itong napasigaw sa takot nang bitiwan niya sandali ang bag. Nagawa lang magbalanse ng babae ng asawa, kaya ito hindi tuluyang nahulog. Hahakbang palapit ang asawa nang muli niyang kunwaring bibitiwan ng bag na hawak. Leila! Hiyaw muli ni Froilan. Kailan pa ang relasyon ninyong dalawa? Kailan pa? Hindi ka sasagot? Gusto mong makita tong kirida mo sa ibaba ng hagdan na bali-bali ang mga buto? Oo na, sasabihin ko na. Napipilitang dagdag ni Froilan. Noon pa man na girlfriend pa lang kita. Natawa ng sarkastiko si Leila habang nakatingala. Akala niya noon, imahinasyon niya lang ang nararamdamang kakaiba sa pagitan ng dalawa. Hindi pala kailanman nagkamali ang kutob niya. Ako naman ang dapat talagang pakakasalan niya. Nabuntis ka lang. Napahinto sa pagsagot si Geneva matapos niyang ilagay pa ito sa bingit ng baitang ng hagdan. Hindi kita tinatanong na ahas ka. Kaya tumahimik ka.
Kung ayaw mong mabasag yung ulo mo. Please, bitiwan mo na ako. Sagot nito sa takot na boses habang nakaangat sa ere ang dalawang palad. Muling nilingon ni Leila si Fräulein na huminto sa maingat na paglapit sa kanila. Isa pang hakbang, hindi ako magdadalawang isip na ihulog to. Walang yaka talaga, Fräulein. Asawa to ng pinsan mo pero pinatulan mo pa rin. Hindi mo ko maiintindihan, Leila. Oo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo ko pinakasalan. Kung ibang babae naman palang gusto mo. Tuluyan nang muling sumabog ang kanyang luha. Hindi mo na sana itinuloy. Sana sinabi mo na lang na ganitong klase ng babae ang gusto mo. Hindi na sana tayo nandamay ng inosenteng bata sa miserableng buhay na to. 8 taong gulang lang si Althea at may cancer siya. Pagkatapos ito lang ang maibibigay natin sa kanya. Ganitong karuming pamilya. Magbabayad ka, Fräulein. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa lahat ng kahibangan nyo. At ikaw, muli niyang hinila ang bag na nakasabit kay Geneva. Malalaman ng asawa mo kung gaano ka karuming babae. Pandidirihan kayo lahat ng kamag-anak nyo at ng buong kumpanya. Hindi mo gagawin yan, Leila. Seryosong sagot ni Fräulein. At bakit hindi? Kapag ginawa mo yan, ititigil ko ang pagsuporta kay Althea. Paaalisin ko siya sa hospital at hindi siya magagamot ng magagaling na doktor. Marahan niya itong nilingon. Kaya mo yung gawin sa sarili mong anak? Oo. Walang gatol nitong sagot. Nag-umpisa itong lumapit sa kanya. Tinitigan siya mata sa mata at alam niya kung gaano kasigurado ang asawa. Kaya wala kang pagsasabihan ng nakita mo kung ayaw mong hindi na gumaling ang anak mo. Tuluyang tumulo ang kanyang luha. Kaya bitiwan mo na si Geneva. Sinulyapan niya ang babae ng asawa. May ilang segundo ang lumipas nang itaas niya ang strap ng bag. Ipinwesto niya iyon sa leeg nito. Hirap naman itong huminga. Fräulein, paghingi nito ng tulong. Akmang lalapit ang asawa nang si Leila na mismo ang nagtulak kay Geneva palapit dito. Nagyakap ang dalawa sa harapan niya at hindi niya maramdaman ng sakit dahil manhid na siya sa mga sinabi ni Fräulein at ang pagpili nito sa babae kaysa sa anak nilang may sakit. Simula ngayon, tinatanggal na kita sa buhay ng anak ko at pagsisisihan mo yun, Fräulein. Nakakuyom ang mga kamay niya nang bumaba ng hagdan. Hindi siya makapaniwala na may amang kayang sikmuraing pabayaan ng inosenteng anak. Mommy? Agad na pinunasan ni Leila ang mga luha nang magmulat ng mga mata si Althea. Kasalukuyan siyang nakaupo sa tabi ng kama nito. Ayos ka lang po ba? Ngumiti siya. Hinawakan ng kamay ng batang babae. Oo naman, anak. Huwag ka pong mag-alala. Magpapagaling po ako para magkasama pa po tayo ng mas matagal. Doon mas dumami ang kanyang luha. Niyakap niya ito at doon siya tuluyang nakapagpasya na hindi nila kailangan ng iresponsable at manlolokong padre di pamilya. Hindi ako makapaniwala na kayang gawing iyon ng asawa mo. Pakiramdam ni Leila ay muling sumiklab ang puot sa loob niya. Kaharap niya ngayon si Agnes sa garden ng hospital. Nasa di kalayuan ang kanilang mga anak. Noon pa man ho, ramdam ko na yun. Alam kong naglolo ko siya at maglolo ko. Ang hindi ko humatanggap ay ang kawalan niya ng pakailam sa anak namin, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Alam mo, Leila, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Napatingin siya sa may edad na ginang. Ganyan din kasalimuot ang buhay ko. At ang mga ganyang lalaki, hindi dapat pinag-aaksayahan ng oras at ng buhay. Desidido siyang tumango. Simula nang mawala si Fräulein ng malasakit sa anak ko. Kasabay nun, nawala ang natitira kong pagmamahal sa kanya. Tumulo ang luha niya nang ibilog ang kamao. Sa ngayon, sisiguraduhin ko ang kaligtasan ni Althea. At sa susunod, pagbabayarin ko si Fräulein at ang kalaguyo niya sa ginawa nila. Isang umaga, nang umuwi si Leila buhat sa magdamag na pagbabantay sa anak, naabutan niya sa loob ng bahay ang asawa at ang babae nito. Magkatabi ang mga silya nito sa bar counter. Kaswal na umiinom ng kape. Napatingin ito sa kanya nang ihulog niya sa sahigang hawak na bag. Nandiyan ka na pala, ani Fräulein. Isang buwan halos ang lumipas bago ka umuwi rito sa bahay.
May kailangan ka na bang bayaran sa hospital? Seryosong sinulyapan niya si Geneva. Hindi ka ba hinahanap ng asawa mo? O sadyang matigas na yung mukha mo? Leila, awat ni Fräulein. Nakakasuka kayo. Napangiti siya sa inis bago umakyat sa hagdan. Pagbukas ng pinto ng kwarto, naabutan niyang nagkalat na damit ni Fräulein at Geneva. Mabilis niyang dinampot ang mga iyon at galit na bumaba. Naabutan niyang naghaharutan ng dalawa sa sala. Pinaghahampas niya ng hawak na damit ang mga ito. Tigilan mo yan! Mariing tili ni Geneva habang nakayuko. Ano ba, Leila? Hinagip ng asawa ang magkabila niyang mga braso. Pero nagawa niyang kumawala. Magsasalita pa lang ito nang malakas siyang bumuelo at suntukin ito. Napaatras naman si Fräulein. Why did you do that? Nanlalaki ang mata ni Geneva nang siya ay balingan. Heto naman ang para sa'yo. Sinugod niya ang babae ng asawa dahilan para ito ay matumba. Gigil niya itong sinakyan at kulang na lang ubusin ang buhok nito. Fräulein, help me. Your wife is acting crazy. Tama ka. Nababaliw na nga ako. Nakangising sagot ni Leila. Tumigil ka na. Bitbit siya ng asawa sa bewang palayo kay Geneva. Leila, tandaan niyo to. Mariin niyang putol kay Fräulein. Hinihingal niyang dinuro ang mga ito. Ikaw na ahas ka. Mararamdaman mo kung gaano kasakit ang pinaranas mo sa akin. At ikaw na lalaki ka. Bumaling siya sa asawa at ngumisi. Magsisisi ka. Mababaliw ka sa pagsisisi na hindi ka naging mabuting ama. Muling napahiyaw si Geneva nang akma niyang lalapitan. Napangiti na lang siya at tuluyang umalis sa bahay na hindi niya na gusto pang balikan. Nang makabalik sa hospital, ay sandaling ibinaba ni Leila ang mga bag bago hinawakan ng kamay ng natutulog na anak. Maghahanap ako ng trabaho para sa iyo, Althea. Hindi na tayo aasa sa daddy mo. Magsisikap ako hanggang sa tuluyan kang mapagaling. Pinunasan niya ang mga luha nang magbukas ang pinto. Naroon si Agnes at may sakbit na bag. Ma'am Agnes, ngumiti ito. Ililipat ko na ng hospital si Lizzie. May magandang hospital daw sa Maynila. Talaga ho? Naikwento sa akin ng kasosyo ko sa negosyo. Gumaling ang kapatid niya sa leukemia sa hospital na yon na mayroong maraming espesyalista. Tumango naman siya. Saan ho gumaling si Lizzie? Gusto mo bang sumama? Ho? Gusto mo bang gumaling din si Althea? Hinawakan ng ginang ang kamay niya. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayong mag-ina. Ang alok na iyon ang hindi matatanggihan ni Leila dahil ang gumaling ang anak ang tanging hiling niya. Sumama silang mag-ina nang ilipat ng hospital ni Agnes si Lizzie. Sa isang pribado at kilalang hospital inilipat ang mga bata at doon niya nalaman ang yaman na mayroon ng nakilalang ginang. At sa nakalipas lang ng ilang taon na gamutan ay natanggap na nila ang magandang balita. Magaling na po ako, Mami. Bulalas ni Althea. Oo anak. Nagyakap silang mag-ina habang parehong mangyak-ngyak. Nilinga ni Leila ang kapwa ina na si Agnes. Kasama nito ang anak na si Lizzie na ilang buwan na ring magaling. Naging magkakaramay sila sa tuluyang paggaling ng mga bata. Maraming salamat ho sa tulong ninyo, Ma'am Agnes. Anya habang nasa sala sila ng bahay nito. Hindi lang sila nito binigyan ng masisilungan. Sinagot din nito ang lahat ng gastusin ng anak hanggang sa gumaling. Walang anuman at mas malaki ang utang na loob ko sa iyo sa pag-aalaga mo kay Lizzie kasabay ng anak mo. Nakabalik ako sa trabaho. Para ko na rin hong anak si Lizzie. Salamat, Leila. O bakit? Napansin nito ang kanyang pagtahimik. Ngayon ho na maayos ng anak ko. Balak ko hong mag-file ng annulment sa walang yakong asawa. Gawin mo. Sagot ni Agnes. Pero gusto ko ho na hindi maging madali yun para kina Fräulein at Geneva. Anong ibig mong sabihin? Maliit siyang ngumisi. Kung akala niya na nakalimutan ko ng kalokohan nila ng babae niya, nagkakamali siya. Dahil nangako ko na oras na gumaling si Althea sa sakit niya, sila naman ang haharapin at pasasakitan ko. Sabihin mo lang ang kailangan mo, Leila. Handa kong tumulong sa paniningil mo. Inabot sa kanya ni Agnes ang baso ng wine. May ngiti niyang kinuha yon bago nila pinagbangga ang mga hawak na baso. Sir Fräulein, may bisita po kayo.
Sinalubong ito ng kasambahay sa entrada ng bahay. Inabot nito ang hawak na laptop bag. Sino? Nilingan nito ang babaeng nakadikwatro at nakaupo sa sofa. Nakabalandra ang mga mapuputing hita sa suot nitong maikling palda. Ikaw ang bisita ko? Huminto si Froilan sa harap ng estrangherang hinubad ang suot na sunglass. Leila? Ngumiti si Leila ng ubod ng tamis. Hindi pa naman pala ako nakakalimutan ng asawa ko. Nakita niya kung paano siya nito hagurin ng hindi makapaniwalang tingin mula ulo hanggang paa. Paanong hindi ko naman ganyan dati? Nakalimutan mo na ba? Matagal na akong maganda. Sa'yo lang naman ako na-stress. Tumikhim si Fräulein. Siya naman ang humagod ng tingin dito. Nang magtama ang mga mata nila, kinagat niya ang dulo ng hawak niyang salamin sa mga mata. Pero ikaw, Fräulein, hindi ka pa rin nagbabago. Gwapo ka pa rin at makisig. Kaya nga siguro marami akong kaagaw sa'yo. Ginawa niyang malamyos ang boses. Napangiti ng mayabang ang kanyang asawa na halos ikasuka niya. Mas lalong nadagdagan ang taas ng tingin nito sa sarili. Pero pinanatili ni Leila ang ngiti niya. Itinaas niya ang paa na may mataas na suot na takong. Dahan-dahan niyang pinalandas iyon pataas sa binti ni Fräulein na sumeryoso. 2 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba ako hinahanap-hanap? Siyempre, hinanap. Gusto niyang matawa sa pagkautal nito. Hindi na alis ang tingin nito sa kanya. Pinuntahan ko kayo sa hospital pero wala na kayo doon. Maarting tumayo si Leila. Tumapat sa asawa. Inilapat niyang 2 palad sa parting dibdib nito. Talaga? Nung nalaman mong wala kami sa hospital, anong ginawa mo? Naging malikot ang mata nito, halatang nagsinungaling. Hinanap mo pa rin ba kami? Nakakatulog ka ba sa gabi? Nakakakain ka ba ng maayos? Tumaas ang tingin niya sa mukha nitong tensyonado. Nakangisi siya nang iangat ang mga kamay papunta sa kurbata nito. Napaubo ito ng kanyang sikipan yun. Sorry, hindi ko sinasadya. Kunwari niyang tinapik-tapik ang likod ni Fräulein na patuloy ang pag-ubo. Yan, sinisingil ka na yata. Parinig niya pa rito. At nang marinig ang ugong ng sasakyan mula sa labas, umakto siyang nawalan ng balanse. Hinila niya sa kurbata ang asawa na kinabig naman ng kanyang bewang. Kasama niya itong natumba sa sofa. Walang espasyo ang mga mukha nila. Pinaganda ni Leila ng husto ang mga mata. Muli niyang hinila ang kurbata nito. Namiss mo ba talaga ako, Fräulein? Bumaba ang mga mata nito sa kanyang labi na sadya niyang pinapula. Hanggang sa marinig nila ang galit na sigaw. What the hell is happening here? Nilingon niya ang boses na yon habang hindi pa rin binitiwan ng kurbata ng asawa. Oh, buhay ka pa pala, Geneva. Ngumiti siya rito. Nanlalaki naman ang mga mata nito. Leila? Yes, the original. Matalimang naging tingin nito kay Fräulein na walang katinag-tinag na kaharap siya. Fräulein? Lumapit si Geneva. Hinila ito palayo. What do you think you're doing? Singhal dito sa asawa niya nang harapin ito. Hanggang sa balingan siya nito. Kaswal siyang tumayo. Inayos ang nagulong kulot na buhok. Hinarangan nito si Fräulein at taas noong humarap sa kanya. Ano namang paandar yan, Leila? Mula ulo hanggang paa siya nitong sinipat ng tingin. Bakit after 2 years na umalis ka na walang pasabi? Bumalik ka. Itinaas ni Leila ang hawak na envelope na halos tamaan ang mukha nito ng kanyang hawak. Well, may nakalimutan ako nung umalis ako. Sinulyapan niya ang asawa bago muling binalikan ng atensyon ang babae nito. At hindi ikaw ang kailangan kong makausap. Akmang sasagot ito nang lampasan niya. Hinarap niya si Fräulein. Kung hindi ang asawa ko. Ako? Oo. Hawak ko ang annulment papers natin. Napunta ang tingin ng asawa sa kanyang hawak. At kailangan ko ng pirma mo. Yun ay kung talagang gusto mo talaga tayong magkahiwalay. Makahulugan niyang dagdag nang ilibot ang mga mata sa buong mukha nito. Of course, pipirmahan niya yan. Muling humarang sa kanila si Geneva na ikinangiti niya. Right, babe? Sinulyapan pa nito si Fräulein na hindi naman makasagot. Kaya akin na. Bago pa makuha ni Geneva ang hawak ni Leila, mabilis niya iyong iniwas. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ikaw ang asawa ko.
Kaya umalis ka dyan sa harapan ko. Mabilis niya itong hinawi. Mag-usap tayo, Froilan. Utos niya. Tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Babe! Nanggagalaiting tawag ni Geneva na nasa sofa. Pero tila, nahipnotismong sumunod si Froilan sa asawa. Leila. Napangiti siya nang magaan na hawakan ni Froilan sa braso nang makarating sila sa labas ng bahay. Pinalungkot niya ang mukha nang humarap dito. 2 taon kong pinag-isipan kung dapat kong dalhin sa iyo ang annulment papers na to. Ayaw mo bang maghiwalay tayo? Tanong ni Froilan. Naguguluhan ako. Ngayon na nakita kita, hindi ako maipaliwanag sa loob ko. Nagpuna siya kunwari ng luha. Hindi naman alam ni Froilan ang gagawin o sasabihin. Nadalang-dala sa pag-arte niya. Napilitan akong umalis dahil sa ginawa mo. Pinagpalit mo lang ako sa isang ahas na tulad ni Geneva. Hindi yun ganoon. Malambing na tugon ng asawa na kasing bilis ng kidlat ay nagbago. Kilala mo si Geneva, hindi ko siya mahal. At ang totoo, hinahanap-hanap din kita nung umalis ka. Nang yakapin siya nito'y akmang itutulak niya ito palayo. Pero nang matanawang paglapit ni Geneva, agad siyang kumapit kay Froilan. Hoy babae! Bago pa ito makalapit, ay pumagitna na si Froilan. Bakit may payakap-yakap pa yung expired na asawa mo na yan? Akala ko ba, magpipirmahan na kayo ng annulment papers? Sigaw nito, napigil-pigil ng asawa na siya'y sugurin. Paano kami makakapag-usap kung nanggugulo ka? Singhal dito ni Froilan. Ako pa, Froilan? Baka nakakalimutan mo kung sino ka sa buhay ko. Humalukip-kip si Leila. Casual na pinanood ang dalawang nilalamon ng galit para sa isa't isa. Hindi ko yun nakakalimutan. You're my mistress, Geneva. Napangisi siya sa narinig sa asawa at ang gulat sa mukha ng babae nito. Mistress? Hindi makapaniwalang ulit ni Geneva. Oo, mistress. Nakangiting ulit naman niya nang silipin ito. In short, kabet querida escabetse at maninira ng pamilya. Walang yaka. Tumigil ka nga, Geneva. Gigil na hinawakan ni Froilan ang 2 braso nito ng akmang siya'y lalapitan. Mag-uusap kaming mag-asawa. You can't do that, Froilan. Wala na kayong pag-uusapan. Pipirma ka lang, that's it. Umiling-iling si Leila. Mahinhin niyang tinapik sa balikat si Froilan na agad namang lumingon. Babalik na lang ako kapag kumalma na yung proud mistress mo. Sandali lang, Leila. I really have to go. Sagot niya bago isuot ang sunglasses at kinindatan niya ang asawa. Mas lalong nairita si Geneva. Bubulagain kitang babae ka. Sigaw nito habang pasakay siya ng kotse. Para siyang isang artista nang maliit na kumaway dito. Nang makapasok sa loob ng sasakyan, mahigpit niyang hinawakan ng manibela. Sinulyapan niya sa side mirror ang asawa at si Geneva na nag-aaway. Umpisa na ng paniningil ko na hindi niyo gugustuhin. Sa isang hotel tumuloy si Leila. Kaswal siyang umupo sa kama, hawak ang baso ng champagne. Mababaliw ka ulit sa akin, Froilan. Hanggang sa hiwalayan mo ang ahas na si Geneva at magmakaawa na bumalik ako sa iyo. Kausap niya sa sarili nang maalala ang nangyari sa muling pagbalik niya sa buhay ng mga ito. Nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello anak? Mommy, nasaan ka po? Tumayo siya. Tumapat sa babasaging salamin ng hotel room. Tanaw niya roon ang matataas na gusali. May inaasikaso lang si Mami. Babalik din ako anak. Balik ka na po, Mami. Napangiti siya sa paglalambing ng anak niya. Nagpapasalamat siyang nasanay na ito na sila lang dalawang magkasama. Hindi na nito madalas hanapin ng ama. Siguro dahil nasanay na rin na wala talagang presensya ni Froilan sa kanilang buhay. Babalik din ako. May tatapusin lang ako rito. Mabilis lang to anak. Kinaumagahan ay pababa si Froilan ng hagdan nang tumunog ang telepono. Nagtawag pa ito ng kasambahay. Dahil walang lumapit, ito na ang sumagot ng tawag. Hello? Who's this? Napangisi si Leila. Froilan, ikaw ba yan asawa ko? Oo, ako nga Leila. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang marinig ang mahinahong boses ng asawa. Siguradong nag-iingat ito na hindi marinig ng nobya. Paano mo nalaman ang telephone number ng bahay? Inalam ko sa kasambahay
habang naghihintay sa'yo nung magpunta ako riyan. Gusto lang talaga kitang makausap. I'm sorry kung... No, don't apologize. Agad na awat sa kanya ni Fräulein na mas lalo niyang ikinatuwa. Ako rin naman, Leila. I really want to talk to you. Hindi tayo nakapag-usap ng maayos last time. Nasa akin pa rin ang annulment papers natin. May oras ka ba para pag-usapan kung itutuloy ba natin to o hindi, Fräulein? Of course, I have time. Tumaas ang isang kilay niya nang marinig ang otomatiko nitong sagot. Magkita tayo, Leila. Okay, see you, Fräulein. Gigil niyang pinindot ang hawak na cellphone. Ngayon, alam niyang walang pagbabago ang asawa. Manluloko pa rin ito at hindi marunong makontento. Nakangisi siya nang magtungo sa harap ng closet. Kailangan niyang maghanap ng magandang damit. Damit na talagang makakapagpalaglag ng panga ni Fräulein. Sa isang fine dining restaurant kung saan sila madalas mag-date noon, nagkasundong magkita. Sa pagbukas ng restaurant staff ng pinto para sa kanya, ay kasabay ng paglinga sa kanya ng halos lahat ng nasa loob. Umugong ang bulungan. Rinig niya ang papuri sa kanya ng mga ito. Leila! Tinanaw niya si Fräulein na nagmamadaling tumayo at itinaas ang kamay. Magkahalong kaba at tuwa ang nakita niya rito nang pasimpleng ayusin ang suot na suit. Pakembot-kembot siyang lumapit dito. Sorry, na-late ba ako? Pakiyot niyang tanong kahit alam naman niyang isang oras siyang sadyang huli. Hindi naman. Nangangatal itong pinaghila siya ng silya. Napangiti siya ng maupo. Anong gusto mo? Mag-order na muna tayo? Abalang tanong nito na para bang nasa romantic date sila. Sigurado ka ba? Hindi ka ba hanapin ng kabit mo, ni Geneva? Don't mind her. Sandali, o-order muna ako. Nagtawag ito ng waiter. Hi, dito tayo madalas mag-date noon. Nakakamiss ang panahong yun. Simula niyang pag-arte. Pwede naman tayong araw-araw na pumunta dito. Sagot ni Fräulein, napansin niya ang pagkaseryoso. Paano naman si Geneva? Huminga ito ng malalim. Pero ikaw ang asawa ko. Pero siya naman ang pinili mo. Naguguluhan ako nung panahong yun, Leila. Abala ka sa hospital at naghahanap ako ng isang asawa. Halos madurog sa kamay niya ang baso na hawak sa narinig niya. Dahil alam niyang sadya itong manloloko at nakuha pang magrason sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, kasalanan ko pa? Tila nabasa nito ang buwisit sa kanya. Hindi, it's all my fault, Leila. I'm stupid. Hindi ko nakita na mas mahalaga kayo ng anak natin. Si Althea, kamusta na siya? Bakit hindi mo siya sinama? Para naman makumpleto tayo. Kaswal na patuloy ng asawa. Hindi ko siya dadalhin sa'yo hanggat kasama mo si Geneva. Natahimik naman ito. Bata pa ang anak ko para makita niyang ahas na lumingki sa ama niya. Anyway, narito ang annulment papers. Tumayo siya at ipinatong ang envelope. Napangisi siya ng habulin ni Fräulein ng kamay niya. Pag-usapan natin to, Leila. Wala akong balak na makipaghiwalay sa'yo. Ikaw pa rin ang asawa ko. Sino ngayon ang hihiwalayan mo para manatili mo kong asawa, Fräulein? Seryosong tanong niya. Huminga ito ng malalim. Bigyan mo ko ng ilang araw. Aayusin ko ang lahat. Pagkatapos, pwede na ulit tayong magsama nila Althea. Ibinalik nito sa kanya ang envelope. Hindi ko to pipirmahan at wag mo ring pirmahan. Hintayin mo ko. Taas noong lumabas ng restaurant si Leila. Masayang masaya siya sa naging desisyon ng asawa. Hindi dahil mahal niya pa ito. Kung hindi, unti-unti niyang nagagawa ang kanyang plano. Honey, humina ang boses ni Geneva nang makita ang asawa na si Rome. Humalik ito sa pisngi ng asawa pero na kay Leila ang tingin. Naroon si Leila sa labas ng kumpanya ng mga Fernando nang humapon. Sadyang inabangan niya ang asawa ni Geneva. What are you two doing here? Tanong nito kay Rome. Natawa siya ng sarkastiko kaya siya nilingon ng babae ng asawa. Anong pinag-uusapan niyo? Kalmado nitong tanong kahit na nagliliyab na ang mga mata. Nagkamustahan lang, honey. Nandito si Leila. Halos hindi ko na nga siya nakilala. Nagkwentuhan lang din kami tungkol sa nakalipas na 2 taon. Sagot ni Rome. Hinampas niya ng mahina ang braso ng kinakabahan na si Geneva. Eto naman, kabado. At saka ikaw ha? Hindi mo man lang sinabi na iba pala ang kumakalat na chismis dito sa kumpanya.
tungkol sa pag-alis ko. Habang ang totoo, pinagamot ko ang anak ko at may ahas na nagpanggap na babae na tumuklaw sa asawa ko. Wala itong magawa kundi irapan na lang siya at ilayo ang asawa. Honey, let's go. Umuwi na tayo. Sinulyapan siya ng nakangiting si Rome. It's nice to see you again, Leila. Hope to see you around with Froilan next time. Sambit ng walang kaalam-alam na asawa ni Geneva. Sigurado yon. Ngayon na nakabalik na ako. Para ng lintang nakadikit sa akin ng asawa ko. Nakangiting sinulyapan ni Leila si Geneva. Let's go, honey. Ani to. Pinauna nito ang asawa na sumakay ng kotse, pagkatapos ay binalikan siya. What are you planning? Bakit mo kinakausap ang asawa ko? Bakit? Natatakot ka? Abot ngiti niyang tanong. Nang aasar na hinawakan pa ang babae ng asawa. Agad namang hinampas ni Geneva ang kamay niya. Natawa siya dahil doon. Natatakot ka ba na baka i-mistress reveal kita? Shut your mouth! Mahinang awat nito sa kanya. Geneva, Geneva. Sunod-sunod niyang sabi. Hanggang ngayon pala, hindi pa alam ni Romy ang karakas mo. Tumahimik ka, Leila. Mabilis siyang lumapit dito at pinisilang magkabila nitong pisngi. Ikaw ang tumahimik. Kung ayaw mo na ngayon mismo malaman ng asawa mo ang pagkaahas mo. Hindi ito makasagot na hindi maalis ang kamay niyang mariing nakahawak dito. Natawa siya nang mahinang tapikin ang pisngi nito ng ilang beses. Good girl. Masunuring kabit. Lumayo ng kaunti si Leila. Inayos ang damit na suot ni Geneva na pigil ang galit. Sumunod ka na sa asawa mo habang hindi pa nangangati ang dila ko na sabihin sa kanyang nalalaman ko. Pinagkatitigan niya ito sa mga mata. Ano? Sigaw niya na nakapagpataranta rito. Nagkakandara pa itong sumakay ng kotse. Siya naman ay nakangiting kumaway. Hindi pa ito ang tamang oras na balatan kang ahas ka. Anya. Malakas ang ulan nang magpunta si Leila sa bahay ni Fräulein. Naroon siya sa labas at nang matanaw ang kotse nitong parating, agad siyang umarte. Kunwaring hinawakan ng dalawang braso na parang nilalamig. Leila, patakbo itong lumapit sa kanya. Hey, anong ginagawa mo rito? Nasira ang kotse ko, kaya dito na ako dumiretso. Huwag kang mag-alala, sandali lang ako rito. Ano ka ba? Nakalimutan mo bang bahay mo rin to? Halika, dito tayo sa loob. Lihim siyang umiti nang igiya siya nitong maglakad papasok sa loob. Sa kwarto ang diretsyo nila. Ibang-iba na ang bedroom nila ngayon at si Geneva na ang nasa picture frame na nasa side table. Nang tumalikod si Fräulein, tinaob niya ang frame. Hanggang sa tumunog ang cellphone ng asawa na nasa ibabaw ng kama. Fräulein, may tawag ka. Narinig niyang lagaslas ng tubig sa banyo kaya patalon siyang umupo sa kama. Nakangiti niyang tinapat ang kamera sa kanya. Lumaki agad ang mata ni Geneva nang magkita sila sa screen ng cellphone. Maarte niyang sinuklay-suklay ang basang buhok niya. Hi Geneva, bungad niya. Bakit mo gamit ang cellphone ni Fräulein? Wait, nasa kwarto ka ba niya? Tumawa siya bago kinuha ang picture frame. Kaya naman pala walang daga rito, may panakot. Buisit ka, Leila. Lumayas ka sa kwarto na yan. Inilapit niya ang mukha sa screen ng cellphone. Bakit? Kwarto mo ba to? Diyan ang kwarto mo. Kwarto niyo ni Rome. Ako, kwarto ko to dahil kwarto to ng asawa ko. Leila, stop pestering me. Halos lumusot ito sa loob ng cellphone. Kunwari siyang sumilip sa direksyon ng banyo. Oh, tapos na yatang maligo ang asawa ko. Leila, bye Geneva. Sweet dreams. Mabilis niyang pinatay ang cellphone. Nang makalabas si Fräulein, nakatayo na siya sa tabi ng kama. Leila, lumapit ito sa kanya. Seryoso naman niyang sinalubong ang tingin nito. Hinawi ni Fräulein ang buhok niya. I really miss you. Talaga? Hinawakan nito ang pisngi niya pero maliit niyang iniwas ang muka. Nandito pa rin ang litrato ni Geneva. Ibig sabihin hindi mo pa rin siya nakakausap? Hindi mo pa tinatapos ang relasyon mo sa kanya? Tatapusin ko na, maniwala ka. Hinawakan nito ang balikat niya. Akmang yuyuko para abutin ang kanyang labi
pero otomatiko siyang umiwas. Hanggat hindi mo pa inaalis sa buhay mo si Geneva, hindi tayo magkakaayos bilang mag-asawa. Kinuha niya ang bag at lumabas ng kwarto. Narinig niya ang pagtawag ni Fräulein pero dire-diretso siyang lumabas. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na ulan. Ngayon alam niyang nakuha niya na muli ang asawa at magiging madali na lang na mapasunod niya ito. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Pasimple ang pagsugod ni Geneva kay Leila nang maabutan niya sa loob ng kumpanya. Relax ka nga lang dyan, nakangiting sagot niya. Anong ginawa niyo kagabi ni Fräulein? Bakit hindi mo hulaan? Nagtitimpi nitong itinaas ang kamay pero napatingin din sa paligid. Pwede ba Leila? 2 taon na kayong hiwalay. Pero mag-asawa pa rin kami. Nakataas ang isang kilay niya nang lumapit dito. Geneva, dapat nung unang beses kong nahuli kayong dalawa. Doon pa lang pumayag ka nang ihulog kita sa hagdan. Kaysa naman ngayon, buhay ka nga pero para naman kitang pinapatay ng unti-unti. Kaswal niyang dugtong. Fräulein, nakangiting sambit ni Leila nang makita itong parating. Napalinga naman si Geneva. Lumapit ang asawa. Nilampasan nito ang babae at sa kanya dumiretso. Fräulein, anong ibig sabihin na to? Nandito si Leila para dumalaw. Dumalaw? Okay, got it. Tungkol ba to sa annulment niyong dalawa? Natawa si Leila nang mahina habang seryosong tinatanong ni Geneva si Fräulein. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa annulment. Bakit? Wala ka bang balak? Iritang tanong ni Geneva sa nobyo. Huwag mong sabihin na bumalik lang ang asawa mo. Magre-reconcile na kayong dalawa. Magsasama na kayo sa isang bahay. Sarkastikong dagdag ng babae ng asawa. Bakit hindi? May anak kami. Diretsong sagot ni Fräulein. Anak? Si Geneva naman ang natawa. Kailan mo pa tinuring na anak ang sakiting bata na yon? Hindi pa natatapos ang sasabihin nito ay agad itong sinampal ni Leila. Halos mawala ng balanse si Geneva. Wag na wag mong idadamay ang anak ko. Alam mo kung sino ang dapat na magkasakit? Yang tulad mo. Pero sa bagay, may sakit ka naman na at walang makakagaling sa kawalang yaang mayroon ka. Bago pa man makaganti si Geneva, pilit na humarang si Fräulein sa kanya. Mag-usap nga tayo. Hinila nito palabas si Geneva. Siya naman, naiwan na mayroong hindi matatawaran ng ngiti. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob ng kotse si Leila. Nang tumunog ang cellphone, hindi niya napupuknat ang magandang ngiti niya. Itinapat niya iyon sa tenga. Tapos na kami ni Geneva. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Leila, pwede na ulit tayong magsama. Wala na tayong problema. Good boy. Dahil sa ginawa mo, may reward ako sa'yo. Mamayang gabi, magkita tayo sa dati nating kwarto. Talaga? Yes, Fräulein. Hihintayin kita, Leila. Rinig niya ang sabik at saya sa boses ng asawa. Walang emosyon naman niyang ibinaba ang tawag. Maghintay ka sa wala. Mamayang gabi, aasa ka hanggang sa hindi ka makatulog. Sa umaga, ako ang tatawagan mo at walang hintong magtatanong kung bakit hindi ako dumating. Pinunasan niya ang tumulong luha. Alam niyang sa ganitong paraan na ibalik niya na kay Fräulein ang pakiramdam na ipagsawalang bahala. Hanggang sa matanaw niya ang paglabas ni Geneva ng kumpanya. Naglalakad ito na parang wala sa sarili. Mabilis niyang tinapakan ng silinyador. Napahiyaw ang babae ng asawa na gahibla na lang ang layo ng uso ng kotse rito. Ilang beses siyang bumusina bago sumilip sa bintana. Muntik ka na, Geneva. Leila, hindi ka ba masaya na makita mo ko? Akala mo ba nanalo ka na? Naghinang ang mga mata nila. Tingin mo, basta na lang kayong magkakabalikan ni Fräulein? Parang hindi mo naman kilala ang asawa mo. Nakabihis ka lang ng maganda at puno ng kolorete. Pero kapag lumosyang ka na ulit, babalik siya sa akin. Let me give you a piece of advice. Ang asawa mo, hindi niya alam ang totoong pagmamahal. Mahalaga lang sa asawa mo ang nakikita ng mga mata at kaligayahan na maibigay mo sa kanya. Kahit hindi ko kailangan. Thank you sa advice, Geneva. Nakakapagtaka lang na hindi mo na-advise sa sarili mo yan. Bago ka kumabit sa asawa ko. Tuluyang bumaba si Leila ng kotse habang kaswal na iniikot-ikot sa kamay ang susi ng sariling sasakyan.
Kaya paano ko susundin yung sinasabi mo? At saka, hindi mo pa ba alam kung anong tawag sa nangyayari sa'yo ngayon? Dumukwang siya at tumapat sa tenga nito. Ang tawag dyan, karma. Dahil kumabit ka sa may asawa ng may asawa. Seryoso siyang muling humarap dito. Pinagpag ang ibabaw ng balikat nito. Sana lang, ito lang ang karmang maranasan mo. What do you mean? Ngumiti siya rito. Ano sa tingin mo? Anong plano mo, Leila? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Tumalikod na siya pero hinarang siya nito. Sabihin mo na, anong balak mo? Wala na kami ni Fräulein. Tinapos niya na ang lahat sa amin. Sa'yo na siya. Hindi ko na siya lalapitan. Tingin mo sapat na yon? Pues, sa akin hindi. Tabi! Itinulak niya ito bago siya nagdiretso sa sasakyan. Ilang beses siyang bumusina bago umalis si Geneva sa daan niya. Pabalik-balik si Fräulein sa loob ng kwarto. Hindi ito mapakali at puno ng pag-asa ang anyo. Habang si Leila naman ay kaswal na nakatanaw sa salamin ng dingding ng hotel room. Tinutungga ang baso ng alak habang hindi mapunit ang ngiti. Mas lumawak iyon nang marinig ang pagring ng cellphone. Naroon ang pangalan ng asawa pero imbis na sagutin, ibinato niya iyon sa sofa bago ipinagpatuloy ang pagtungga ng laman ng baso. Hanggang umaga, tumutunog ang kanyang cellphone. Wala iyong hinto hanggang sa makarating siya sa kumpanya. Nang makita ang kotse ng asawa ni Geneva, ay bumaba siya. Sinalubong niya ito ng maglakad. Rome! Leila, gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa katotohanan kung bakit ako nawala ng 2 taon at may dapat kang malaman tungkol sa asawa mo. What about Geneva? Siya ang babae ni Fräulein. Diretso niyang tugon. What? Handa akong ipaliwanag ang lahat. Sandali silang nagkatitigan. Pumayag si Rome na alamin ang kanyang nalalaman. Dinala siya nito sa opisina. Doon niya ipinakita ang mga ebidensyang mayroon siya sa pagiging kalaguyo ng asawa nito. They are shameless. Hindi niya maipaliwanag ang galit ni Rome. Sinabi ko na sa ito dahil ayoko na patuloy kanilang lukohin. Dapat nang matapos ang lahat ng kasalanan nila sa atin. Sa paglabas ni Leila ng elevator ng kumpanya, ay naroon si Fräulein. Itim na itim ang ilalim ng mga mata, halatang kulang sa tulog. Leila, anong ginagawa mo rito? Pinuntahan mo ba ako? Bakit hindi ka dumating kagabi? Magdamag akong naghintay sa'yo. Sandali niya lang itong pinagmasdan bago humakbang. Sumunod naman ang asawa na walang hinto sa pagtatanong. Akala ko ba, aayusin natin ang marriage natin. Tinapos ko ng lahat sa amin ni Geneva. Huminto siya nang makasalubong si Geneva. Nandito na ang ahas. Umirap lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Rome, nilingon ni Leila si Geneva na nakasalubong ang asawa. Susunduin mo ba ako? Tinanaw ni Rome si Fräulein. Pinsan, bati naman ng asawa. Seryosong nagtungo si Rome dito at napaatras siya nang suntukin nito si Fräulein. Natatawang tinakpan niya ang bibig. Nakahandusay naman ng asawa niyang dumugo ang sulok ng labi. Nakakahiya kayo. Rome, isa ka pa. Singhal ni Rome kay Geneva. Paano mo ko nagawang lukohin? At sa pinsan ko pa? I don't know what you're talking about. Itinaas ni Leila ang kamay niya. Baka makatulong ako. Nakangiti niyang voluntaryo. Huwag kang makialam dito, Leila. Gigil na sagot ni Geneva. Nagsimula na silang palibutan ng mga empleyado. Karamihan ay kamag-anak ni na Fräulein at Rome. Okay, makinig kayong lahat. Pagkuha niya ng atensyon sa mga ito. Nagpapanggap kasing may amnesia ang mistress na to. Kaya ako nang magpapaalala sa kanya. Nakangiti niyang anunsyo. Story time. May 2 taon nang maabutan ko itong si Fräulein at si Geneva sa bahay namin. Nagmamadaling nagbibihes, kasunod ang asawa ko. Sinulyapan niya si Fräulein na dahan-dahang tumindig. Naalala mo na ba ngayon ang kabalastugan ninyo, Geneva? Look at me, Rome. Hindi totoo ang sinasabi ng babaeng yan. Sinisiraan niya lang ako. Geneva, huwag ka na magkaila. Ikaw ang unang sumira sa sarili mo nang pumayag kang maging babae ni Fräulein at lokohin ang asawa mo na pinsan ng lalaki mo. Leila, akala ko ba napag-usapan na natin to?
Lumapit si Froilan sa kanya. Hiniwalayan ko na si Geneva. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Tila wala ito sa sariling umamin ng kasalanan. Rinig niya ang bulungan ng mga nanonood sa kanila. At tingin mo talaga babalikan kita? Tinulak niya ang noo nito gamit ang hintuturo. Anong tingin mo sa sarili mo? Fräulein, hinding-hindi na ako makikisama sa'yo. Pero ang sabi mo maghintay ako. Hinintay kita. Akma siya nito nga hawakan nang mabilis niyang sunod-sunod na sampalin. Desperado ka na. Yan ang gusto ko. Mabaliw ka, mawala ka sa sarili mo, magkasakit ka. Para maramdaman mo ang ginawa mo sa anak mo. Sa paglapit ng tila nakakaawang asawa, ay natapat ito kay Rome. Agad nitong sinuntok muli ng pinsan. Nang mapaupo, hinila ang suit at hinarap sa kamag-anak na nasa kumpanya. Tingnan niyo tong Fräulein na to. May affair sila ni Geneva. Wala akong kaalam-alam na ang pinsan ko ang lalaki ng asawa ko. Sinimulan ng mga empleyado na itaas ang hawak na cellphone para kunan sila ng litrato. Akmang tatakbo si Geneva nang hagipin niya ang buhok nito. Ano? Tatakas ka? Pilit niyang hinarap ang mukha nito sa mga tao. Iharap mo yung mukha mo sa kamag-anak ng asawa mo at sa lalaking kinabitan mo. Hawak-hawak niyang pisngi ni Geneva habang nakangiti. Bitiwan mo nga ako. Sa pagtulak nito sa kanya, ay ito ang nawala ng balanse. Napaupo ito sa sahig. Si Leila naman ang humarap kay Rome. Pinigilan niya itong suntukin ang dugoang asawa. Ako nang bahala rito. Huminga muna ito bago sinipa si Fräulein. Nilapitan ito ni Geneva na nagkakandaluhod dito. Leila, Pilit siyang hinawakan sa kamay ng asawa. maawa ka. Bawiin mo ang sinabi mo sa kanila. Maawa? Alam mo palang salitang yan. Bakit hindi yan ang naramdaman mo sa anak mo? Tinagib ni Leila ang kamay ni Fräulein. May sakit ang anak mo, pero nakuha mo pa ring mambabae. Ikaw ang hinahanap niya, pero pera lang ang gusto mong ibigay sa kanya. Ikaw ang tunay na walang awa. Hindi ko kayang makisama sa walang yang asawa at sa ama na tulad mo. Kaya hintayin mo ang annulment papers na ipapadala ko. Ganoon na rin ang mga kasong isasampa ko sa inyo ng babae mo. Sandali, akala ko hindi mo na itutuloy yun. Fräulein, hindi mo alam kung gaano ko kagusto na mawalan ng koneksyon sa'yo. Akala ko ba magsasama tayo? Paano si Althea? Maayos na maayos ang anak ko at hindi ka niya kailangan. Ngumisi siya rito bago umalis. Hinabol-habol pa siya ni Fräulein pero dire-diretso siyang sumakay ng kotse. Pinaandar iyon habang pinanonood sa side mirror ang humahabol na dating asawa. Tapos na ang pagsasama nila. Ganoon na rin ang kanyang laban. Kakalimutan niya ng bangungot na ibinigay nito sa kanya. Simula na rin ang pagbabayad ng mga ito sa kasalanang ginawa sa kanya. Muli ay bumalik sa probinsya si Leila para makasama ang anak niya. Hanggang sa lumipas ang buwan, nabalitaan na lang niya na naghiwalay sina Rome at Geneva. Naging malaking iskandalo ang affair nito at ni Fräulein, kaya hindi ito nakabalik sa kumpanya. Ganoon na rin ang kanyang asawa na nadala sa mental hospital. Hindi nito kinaya ang pagkatanggal sa trabaho at lahat na kinakaharap na problema. Kaya lumala ang kalagayan sa pag-iisip at wala siyang maramdamang pagsisisi o awa. Alam niyang nakuha na nito ang karma sa ginawa sa kanya at sa walang muwang niyang anak. Mommy! Nagising lang sa pagtitig sa kawalan si Leila sa sabik na tawag ni Althea. Natanaw niya itong palabas ng gate ng eskwelahan habang kumakaway. Mami, kasama ko sa honor. Congratulations anak. Nakangiti niya itong niyakap. Sabi ni teacher, may awarding po kami. Samahan niyo po ako Ayos lang ba na ako lang? Pinakatitigan siya ni Althea. Opo, kayo po ang nakasama ko sa lahat ng oras. Hindi kayo napagod na alagaan ako, lalo na nung may sakit po ako. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa awarding, Mami. Naiiyak siyang napangiti. Niyakap naman siya ni Althea. Mahal na mahal kita, Mami. Salamat sa pagiging Mami at Daddy ko. Gumanti siya ng yapos dito. Lahat gagawin ko para sa iyo, anak. Ganoon kita kamahal, ipagtatanggol at poprotektahan kita sa kahit na sino. Sa pagkakataon na ito, ay sa anak lang iikot ang kanyang mundo. Hindi na siya babalik sa masalimuot na nakaraan. Tapos na ang istorya na kasama niya ang dating asawa.
at magiging mabuti siyang ina para sa pinakamamahal na anak.